I enjoy the presence of God this morning. At ako po ay umaasa din na kayo ay nag-enjoy, nagagalak, at nagdidiwang sa presensya ng Panginoon sa umaga ito. Lahat niya sa ising sounding monitor. Okay? Praise God. Thank you, Jesus. Sana po habang ating inaawit ang awit na yon, nagiging tunay yon sa ating mga buhay. Amen? Sana po ay nababasag yung mabigat na pamatok na nasa ating mga balikan. Minsan pa mga mabigat na mga pamatok na yan ay mismong tayo ang naglagay sa ating kapabayaan, sa ating pagpapawalang bahala sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay, ang mga kasalanan, at maraming mga bagay na tanging kayo at ang Diyos ang nakakalam. At ang mga mabigat na pamatok na yan na siya nagiging dahilan na hindi tayo makasamba, hindi natin maitaas ang ating mga tinig, hindi natin maituon ang ating buong pag-iisip sa Diyos, hindi tayo makalaya sa pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Ito mga mabigat na pamatok na ito na ating ilagay sa ating mga sarili ay mga bagay na ating pinipilit na abutin. Okay? Ito minsan ang nagiging ugali natin, nagmamadali. Kaya sa ating pagmamadali, minadalian din natin na ipatong ang mabigat na pamatok na ito sa ating mga buhay. At yung feedback in monitor. Ay na tayo ng bagya. Okay. So, sana po sa umaga ito, habang tayo po ay sumisigaw, we're shouting to the Lord, ay yung pong mabigat na pamatok na yan ay nabasag. I felt that in my spirit. Ito po yung kinadama sa aking spirito. Binabasag ng Panginoon mga bagay na hindi karapat-dapat, lalo naman mabibigat na mga bagay na ating nilagay sa ating mga balikan. So let's thank God this morning. Amen? Pasalamatin po natin siya. Aking po nadadabang in my spirit, okay? In my spirit, I sense God is shifting gears in each one life today. Meron pong para bagang Diyos ay para pong kambyo. Para bang siya nagtataas ng gears sa atin, nakasigunda tayo. Para bang ang Diyos ay ginagawa niya is shifting gears in our lives. Para bang tinataas niya ang gear para tayo po ay lalong lumago at ating marating ang kanyang pinaabot sa atin. But most of you don't know what God is doing. Marami sa inyo hindi niyo nalalaman kung anong ginagawa ng Diyos sa inyong mga buhay. Akala ninyo ang inyong mga kapalpakan, ang inyong kapabayan, ang inyong pagsang-ayon sa kasalanan. Alam po ninyo, kung hindi kayo titigil, if you don't quit, ganyan aking nasabi, nandito na kayo, nasabit na kayo. You will not enjoy life without God. Tandaan po ninyo. You have reached the point of no return sa inyong mga spiritual na buhay. Kaya ang aking pong payo, magpatuloy tayo. Ano man ang natanggap, ano yung naranasan, kinukumpara natin ang ating mga sarili sa iba para mabut natin, sumumpong ang inggit sa ating mga puso. Alisin po natin ang mga mabigat na pamatok na ito. Let the Lord break it this morning in the name of Jesus. Do it, Lord, in our lives now. Ang aming mga kapalpakan, ang aming pagsangay sa kasalanan, forgive us, Lord, this morning in the name of Jesus, so that we can shout for joy in your presence, Lord. At lahat ay magsasabing, Amen at Amen. Ito po nga ginadama na bago natin tungayan ang kanyang mga salita at pag-aralan, I want to commend in that sense na sapagkat ito po nga kinadadama na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Marami sa inyo ay naalis na yung enthusiasm. Akin na po na wala na yung sigla sa inyong paglilingkod sa Diyos. Kayo masyad na occupied sa mga bagay na yung minimiti at nice marating sa inyong mga buhay. You have lost the joy of serving God, His presence, because you're comparing yourself to other. Kayo ay akin na dama na sapagkat hindi naabot at na-fulfill din yung mga nice ma-accomplish. Then, ang iba ay nagtatampo. Ang iba ay tumitingin na sa tao. Ang iba ay, you have lost it. You have lost it. Inyo pong nawala ang sigla. You have
carried your cross so heavy in yourself, by yourself. Inyong pinasanan yung krus, sabi ng Panginoon, pasanin natin. Subalit kasama niya, tayo. Subalit kayo ang nagpasanan yung mga krus, mag-isa. Kaya nangyari, you have looked to the cross. Na para bagang inalis ang inyong kapayapaan, inalis ang inyong kagalakan. Hindi nyo binilang ang krus na ito magiging daan. Kung ang ating Panginoon ay kanyang tinignan at siya ay nanatili sa krus, ang mga bagay na mangyayari sa kanya at paghihirap, pagtitiis, hindi niya maharap ito. Subalit ano sinasabi ng Hebrews? He focused, He centered His mind, ang kanyang buong puso, when God will glorify Him. Sa panahon siya walwalhatiin ng Diyos. Sana po sa puntong ito, mga kaibigan at mga magulang, ay huwag po natin sayangin ang mga bagay na ginagawa ng Diyos sa maraming mga panahon na nating naranasan, nagpunyagi, naghirap, nagtiis tayo para tayong manatili sa kanyang presensya. Amen? Praise God. So, let's open our Bible in Isaiah chapter 4, verse 1. Meron po tayong bagong paksa na pag-usapan ngayong umaga. Isaiah, Kapitulo 4, talatong 1. Meron po tayong bagong paksa na pag-usapan ngayong umaga. Sa araw na yon, did you find it already? This morning, let's read it in unison. Kung tayo po ay pare-pareho ng ating mga Bible. Sa araw na yon, pitong babae ang mag-aagawan sa isang lalaki at sasabihin nila, kami na ang bahala sa aming kakainin o kakanin at daramtin. Pakasalan mo lamang kami para maalis ang aming kadustahan. Sa araw na yon, pitong babae ang mag-aagawan sa isang lalaki at sasabihin nila, kami na ang bahala sa aming kakanin at daramtin. Pakasalan mo lamang kami para maalis ang aming kadustahan. Sa umagang ito, mga kaibigan, ating pag-usapan ang isang grupo. At itong paksa natin pag-usapan. Ang grupong ito ay ating tinatawag na singles group. Ang paksa natin pag-usapan sa ilang mga linggo ay, ang title nito ay singles group. Mga grupo na mga single. Sabi po ng ating mga kapatid na mga Bisaya. Mga grupo na mga nag-iisa. Mga grupo ng mga binata at mga dalaga. Okay? Mga singles. Ito po mga grupo na ating pag-uusapan sa mga sumusunod na mga linggo. The singles group. Gaya ng ating nabasa, mayroong mga bagay na sinasabing Diyos sa atin sa kasalukuyan. Many churches of our day contain singles group. Marami po sa mga iglesia sa ating pong kapanahunan ay naglalaman po ng mga grupo ng mga single, ng mga binata at mga dalaga. Ang mga single group na ito ay binubuo ng mga lalaki at mga babae na wala pang asawa, kaya tinawag silang single. Okay? Hindi pa sila ikinasal. Ang membro ng grupong ito ay meron po silang mga fellowship. Ito po ating sa mga iglesia natin, meron din. Fellowship sa mga taong na may kamukhang interest at mga problema. There is, however, gayon po may ibang klaseng singles group. Mga grupo ng mga dalaga at mga binata o mga nag-iisa mga grupong ito na ito ay binubuo ng mga Kristiyano who are not married to the Lord Jesus Christ. Meron mga singles group ngayon sa mga iglesia na hindi ikinasal sa ating Panginoong Jesucristo. Let's open our Bible in Romans chapter 7 verse 4. Romans chapter 7 verse 4. Hihintayin ko po kayo. Romans chapter 7 verse 4. Okay? Gayun din naman, mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan na kayo maging bahagi ng katawan ni Kristo upang maging kabiyak ni Kristo na muling binuhay at magbunga na magbubuting gawa ukol sa Diyos. Okay, napaganda po ng talatang ito. Gayun din naman, mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan na kayo maging bahagi ng katawan ni Kristo. Kailan po nangyari yan?
nung tanggapin natin si Kristo sa ating mga buhay. Mga binata, are you listening? Okay, do you understand? Kayo pong mga bagong mga mananampalataya. Sinasabi, namatay na kayo sa kautusan nang kayo'y maging bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya nangyari yan nung tanggapin natin si Kristo sa ating mga puso. At ito po sinasabi, upang maging kabiyak ni Kristo na muling binuhay at magbuti at magbunga ng mabubuting gawa ukol sa Diyos. Kaya mga kaibigan, sa isang panahon ng ating mga buhay, tayo po ay naikasal sa mga kautusan ni Moises. Hindi ba? Sa isang panahon ng ating po mga buhay, tayo po ay naikasal. We were married to the laws of Moses. Ano pong ibig sabihin yan, lalo po sa mga batang mananampalataya? Ang ibig po sabihin na dati tayo ikinasal sa kautusan ni Moises, ang ating pong pinagkakatiwalaan dati ay ang mga kautusan ni Moises na sinabi ng Diyos, lalong-lalo na ang mga first 5 books of Moses na ating tinatawag na Torah. Ito mga latintunin, these are the ordinances and commandments of the law that He has given to Moses. Dati, ito ang ating pinagkakatiwalaan para tayo ay maging matuwid sa paningin ng Diyos. Subat nung tayo, sa isang panahon, sinasabi, tayo ay nakakasal dito. Hindi ba? Maliwanag ba yun? Are you listening? Ito po dating kalagayan natin, nakakasal tayo sapagkat itong ating kalagayan, nagtitiwala tayo sa mga kautusan ni Moises para tayo maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Now, sinasabi po ng Romans chapter 7 verse 4, now we have died to the law of Moses. Ngayon tayo namatay na sa mga kautusan ni Moises na ating pinagkakatiwalaan sa ating katuwiran. Ang dapat mangyari sa atin pagkatapos namatay sa kautusan ni Moses ay dapat po tayo, we shall be married. We shall be married to the Lord Jesus Christ. Amen? Tayo po ay may kasal sa ating Panginoong Jesucristo. Nung po kami ay nakausap ko ang ilang po mga contemporaries po namin, mga nakaklase, ang ilang po sa kanila ay doktor na, ang ilang po ay mga professionals. Kami po ay tinanong sa akin nung po kami nakaroon ng alumni. Brad, sabi, bro, anong natapos mo? Mataas, MD. Sabi ko, MD, medical doctor? Saan ba klinika mo? Wala akong klinika, natapos ko marriage degree. Kami po ay nag-aaral noon sa Baguio, sa St. Louis. Tapos second year college kami po ay nag-ilob, nagtanan. Yan po namin natapos. Sana po, tayong lahat ang aking inaasam-asam. Dahil kayo po ay umabot na sa puntong na hindi na kayo pwedeng umatras sa inyong spiritual na buhay. Wala man kayo natapos, ang aking inaasam-asam at minimiti higit sa anumang bagay, kayo po ay matapos sa course ng MC, Married to Christ. Amen? Na kayo po ay matapos, na kayo may kasal sa ating Panginoong Jesucristo. Yung pong Romans chapter 7 verse 4, it describes, okay? Ito po pinaliliwanag the very heart of the new covenant. Ito po ang pinakapuso ng bagong kasunduan. Yung pong Romans 7:4 na kayo'y namatay na sa kautusan ni Moses at ngayon kayo ikinasal sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ang pinakapuso. The heart of the new covenant is the marriage of the Lord Jesus Christ. Marriage to the Lord Jesus Christ. Na kayo'y may kasal sa ating Panginoong Jesucristo. At one time, we look to God's written law for our righteousness. Ito po gaya na kinasad. Minsan, ating tinignan at tayo tumingin sa nakasulat na kautusan ng Diyos para sa ating katuwiran. We were married to the tables of stones. Ang ating po tayo po ay naikasal sa mga tapyas na bato na ibinigay ng Diyos kay Moses. Kaya, ngayon, alam natin na habang kayo lumalago sa ating Panginoon, hindi na tayo tumitingin sa nakasulat na kautusan. Tayo tumitingin sa isang persona, sa isang tao, si Kristo Jesus para sa ating katuwiran.
I want to go to the basics sapagkat marami po mga kapatid natin na sila po ay bagong mga mananampalataya and they have to understand this. Ang problema po dito ay marami po ngayon sa mga evangelical na mga Kristiyano, okay? Na ating nakagisnan. Namatay nga sila sa kautusan ni Moises. Okay, sinabi nila, ako'y tumatanggap sa ating Panginoon, binuksan ko ang aking puso, gaya na ginawa ng marami sa atin. Dati nagtitiwala tayo sa kautusan para sa ating katuwiran. Ngayon, hindi na ang ating mga pagsunod sa katuwiran o sa mga kautusan ni Moises para tayo maging matuwid. Subalit, tayo ngayon ay naikakasal sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit, ang nangyayari sila nga ay namatay na sa marami sa mga evangelical Christians sa kautusan ni Moses, but they do not look to the law of Moses, do they look to the law of Moses, but they are not married to Christ. Hindi ba? Namatay nga sila sa kautusan ni Moses. Subalit, hindi po sila naikasal kay Kristo. Kaya hindi po lumalabas yung bunga ni Kristo sa kanilang mga buhay. The singles group, yung mga grupong ito natin pinag-usapan, ang topic na ito na ating pinag-usapan ngayong umaga, ito po ay binubuo ng mga mananampalataya, okay, ni Kristo. Sila na tinatawag na mga Kristiyano na namatay sa kautusan ni Moises, subalit hindi naman naikasal, naging kabiyak ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kanila, sa mga grupong ito na single na mananampalataya ni Kristo, sa kanila ang Isaiah chapter 4 verse 1, yung ating binasa kanina, ay naganap at natupad. Sa mga singles group na ito, yung pong binasa natin kanina, yung Isaiah chapter 4 verse 1, yung pong ating binasa, pinili nila anong klaseng spiritual na pagkain ng kanilang kakainin. Hindi ba? Pakasalan mo kami, at kami nang bahala sa aming kakainin at daramting. Ito po mga singles group. Kanila pong pinili anong klase spiritual na pagkain na kanilang kakainin, anong damit na kanilang gustong isusuot, to behave themselves as they wish without regard to any lord or head. Ito po kanilang naging asal sa maraming mga evangelical Christians. At sila po yung maasal o nag-aasal, kumikilos sa kanilang sariling ninanasa na wala namang tinuturing anumang Panginoon o ulo na sila nagpapailalim. Subalit kasabay po nito, kanila pong ginagamit ang pangalan ng Panginoong Yesus para lumitaw at least, okay? Meron silang isang uri ng moral at spiritual na pagkakagalang-galang o respectability. Kung sa propeta Isaiah po ay buhay hanggang ngayon, ito po ang kanyang ganap na pagsasalarawan sa mga bagay na kanyang naisulat sa Isaiah chapter 4 verse 1. The spiritual singles are living in a state of lawlessness. Ito po mga spiritual mga single na ito, sila po ay nabubuhay na sa isang kalagayan o estadong na walang kinikilalang batas. Wala po silang kinikilalang batas dahil hindi sila nakakasal, namatay sila sa kautusan ni Moses, subalit hindi naman sila nakakasal kay Kristo. Kanino sila nagpapailalim? Wala. So they are living in lawlessness. Sila nasa estadong namumuhay na walang kinikilalang batas sa kanilang mga buhay. Wala sila sa ilalim ng kautusan ni Moses at hindi rin sila namumuhay sang-ayon sa kalooban ni Kristo na buhay. They are not married to Him. They are Christian in name only. Sila po ay Kristiyano sa pangalan lamang. At kanilang ipinalagay na makaroon lamang sila ng mental na pangsang-ayon sa wastong doktrina ng biyaya, nagkaroon sila ng katiyakan na sa kanilang katuwiran sa piningin ng Diyos. Magpayag ng doktrina na mga kapahayagan ng pananampalataya, ito'y sapat na, sila'y matuwid na sa harapan at paningin ng Diyos. At ang biyaya na nalagay sa atin, kahit walang gawa, ito'y sapat na sa kanila. Ang mga bagay na sinulat ni Apostol Pablo, binubuo primarily na mga statement na paniniwala lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Paniniwala, these are just statement na kailangang ipahayag pagkatapos ikaw ay matuwid na. Ito po halos ang pinaghahawakan ng mga singles group na ito. What a horrible misunderstanding of the Christian salvation. Of course, the Apostle Paul, alam po natin, never thought that we could make a statement of belief in Christ and then remain unmarried.
Hindi po ito tinuro ni Apostol Pablo na tayo gumawa ng mga kapahayagan ng pananampalataya kay Kristo pagkatapos manatili tayong hindi nakakasal sa Kanya. Romans chapter 10 verses 9 and 10. Ito po yung paborito natin, lalo na po kayo mga evangelist, tayo po mga evangelist, nagpa-personal witness. Alam natin na ang talatang ito ay lagi natin ginagamit, pero we're using it out of context. Malimit po sa mga talata natin ginagamit sa nakaraan ay ginagamit natin na walang kaugnayan sa buong sulat ng mga alagaan. Basta kuwad lang po dito para ating masuporta ang ating mga doktrina o mga katuruan. Sinasabi ng Romans chapter 10, verse 9 and 10, ito po ay lagi nating ipinagagawa sa mga hindi mananampalataya bago nila tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. Na sinasabi, kung ipapahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nanalig ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayon nagpawawalang sala at nagpapayag sa pamagitan ng kanyang labi at sa gayon naliligtas. So, ito po ang ating sinasabi. Ito yung ating presenta ng kaulugan na para tayo maligtas, kailangan lamang na kailangan natin ipahayag si Kristo at maniwala na siya ay binuhay ng muli ng Diyos mula sa mga patay. Hindi ba? Subat ang ganito pong interpretasyon ay nangangailangan na ating i-ignore ang ibang mga bagay na isulat sa Book of Romans. Nandiyan po kayo. Kung ganito pong ating interpretasyon na kailangan gawin lamang ng mga tao ang mga bagay na ito, bukas ang kalang bibig, gumawa ng mga kapahayagan, we are ignoring, binabaliwala natin yung ibang mga sinulat sa Book of Romans, lalo na po ang chapter 6 ng Book of Romans. Ang chapter 6 of Book of Romans po, sinasabi, tinuturo sa atin na tayo mga Kristiyano ay kailangan, ito po, kung ating tatamuin ang buhay na walang hanggan, kailangan natin piliin na isuko ang ating mga sarili bilang lingkod ng katuwiran. Nandiyan pa ba kayo? Ito sinasabi. Hindi lang na ipahayag ito sa ating mga labi. Ang ugali po na magtayo ng mga sariling konsepto sa kaligtasan sa pamagitan po ng isa o dalawang mga talata, mga ganito mga susi, mga talata po sa Biblia, kakailanganin po natin ihiwalay ang mga ito. Then, these two passages po sa mga nalalabing sulat ni Apostol Pablo at interpret ang mga ito in isolation, ihiwalay ito sa buong sulat ni San Pablo mula sa kanyang pagiging balanse sa exposition ni Pablo patungkol sa biyaya. Ang ibig po sabihin ay ganito. Ganito pa naging ugali natin bilang mga dating mga Kristiyan at mga ngaral, yung mga ngaral na makikinig sa tape na ito. Basta na po tayo mga dalawang susing mga passages, lalo sa Romans, at daw itatayo na natin ang ating mga doktrina. Hindi po sapat yun. Na i-isolate natin ang kabuuan at kaulugan ng dalawang talata ito sa kabuuan ng sulat ni Apostol Pablo sa kanya pong pag-expound patungkol sa biyaya. Kaya ito po ang aking tinatalakay para maging maliwanag sa atin. So, an examination of all of the epistles reveals that Paul taught righteous behavior as solidly as did the Apostle James. Hindi ba? Ito mo tinuro ni Apostle James, ni Santiago. Faith without work is dead. Ang mananampalataya na walang gawa, ito bahog at patay. Ito rin itinuturo ni San Pablo. Pero marami po ngayon mga gagawa ay dinadampot lamang ang mga salita at mga talata sa Biblia na hindi sa liwanag, wala sa liwanag ng buong sulat ni San Pablo. Kaya doon po nalilihis ang maraming mga mananampalataya. Nandiyan po kayo? So, Paul's gospel of grace is summed up in Romans chapter 7 verse 4. Ang ebanghelyo po ni San Pablo patungkol sa biyaya, dito po ay uwi po dito sa Romans chapter 7 verse 4 nating binasa. We are dead to what? To the works of the law of Moses, in order that we may be married to Christ.
para po tayong may kasal kay Kristo. Yan po sinasabi ng Romans chapter 7 verse 4. At ang ating panunaw sa huli, lalabas ang bunga ng katuwiran ukol sa Diyos. We are dead in order that we may be married, not in order that God may hold us guiltless no matter what we do. Tayo po ay namatay para po sa ngayon na tayo po ay may kasal. Hindi po para na sa Diyos na gawin at ibilang tayo na walang kasalanan sa anumang bagay na ating gawin. Hindi ba? Alam ko po na maliwanag na sa inyo mga bagay nito. Tayo namatay para may kasal. Hindi para gawin ng Diyos na ano man ang ating gawin, hindi ibibilang sa atin na wala tayong kasalanan. Meron po mga doktrina na ganyan, basta tanggap mo kay Kristo, okay ka na, you are eternally secured. Kaya ano man yung gawin, ligtas ka na. And that is a false doctrine. We are dead to the law of Moses in order that we may be married to the Lord Jesus Christ. It is marriage to Jesus Christ which is all-important issue of the Christian salvation. Ito po lagi, ang ating pakikipag-isang dibdib kay Yesu Kristo, ang siya pong lahat at mahalagang issue sa ating Kristiyanong kaligtasan. If we are not married to Him in daily vital relationship, listen, kung tayo po sa araw-araw ngayon, hindi tayo po nakikipag-isang dibdib sa Kanya, sa pang-araw-araw at mahalagang relasyon natin sa Kanya, if we are not breathing His breath, kung hindi po natin inihingan o inihinga ang Kanyang hininga, iniisip ang Kanyang kaisipan, nananatili sa Kanyang presensya, obeying His every will, then we are not keeping our part of the new covenants. Hindi natin ginagawa ang ating bahagi sa bagong kasunduan. Ang tanong po, ito ba yung ating ginagawa? Do you have a vital relationship, daily relationship with the Lord? Ang Kanya bang ininga ang inyong inihinga? Ang Kanya bang iniisip ang inyong iniisip? Yung pong ibig sabihin ng marriage, pag-iisip ang isang dibdib, oneness, we will not bring forth fruits. Hindi. Therefore, we will be removed from the vine and will wither and die. Natural lamang yon. Kung hindi ka nanatili sa Kanya, hindi ka magbubunga, alisin ka sa puno, ikaw ay malalanta at mamatay, and our end shall be the fire. Mga kabataan, kayo sa kauna-unahang pagkakataon, sumusunod sa ating Panginoon. Listen to this. Kayo rin na matagal na sa Panginoon. Don't quit. Okay? Huwag po kayo tumigil. Lahat ng mga process, lahat ng mga proseso, lahat ng mga nangyayari, yan ay patungod para tayong may kasal sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag kayong manatiling single sa inyong pananampalataya. Kundi tayo ay mapapahamak. The singles are married neither to Moses nor to Christ. Yung mga single na ito, mga dalag na ito, mga spiritual na dalag at mga binata, hindi sila nakakasal kay Moses at sa ating Panginoon. They are without law. O wala silang batas na tinuturing. Ang batas nila, I am the captain of my soul. Hindi ba? Ako ang kapitan ng aking kaluluwa, aking magagawa, ang aking nais. They have no place whatever in the kingdom of God. Wala silang lugar sa kaharian ng Diyos. Kaya ngayong umaga, let us consider for a moment ating isalang-alang sa isang saglit po ang mahalagang kalikasan ng bagong kasunduan. Okay? Meron pong kalikasan ng bagong kasunduan dahil ito po ang kaparaanan ng Diyos sa ating katubusan sa pamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. The new covenant is God's plan for creating man in His own image. Ang bagong pong kasunduan, listen, ito po ang plano ng Diyos para po likahin ang tao sa kanyang sariling wangis at gawin ang tao na totoong matuwid, totoong banal, at totoong masunurin sa Diyos. Ito po ang bagong kasunduan at ano ang nagagawa nito. The old covenant, ang lumang kasunduan naman,
Para tayo maging matuwid, ay kailangan natin sundin ang kautusan ni Moses, hindi ba? Ang Old Covenant, ang lumang kasunduan, comprises many righteous laws and ordinances. Ito po'y binubuo ng maraming mga matutuwid na mga kautusan at mga alituntunin. Kung inyo pong makikita sa first 5 books ni Moses, ang Torah, it comprises of dietary laws, about leprosy, about food, about the 10 Commandments. Lahat ng ito, so on and so forth. Ito po ang binubuo ng lumang kasunduan. But the Old Covenant is limited by the limitation of the human flesh. Ang lumang kasunduan po ito ay limitado. Dahil po, sinasakupan nito ay ang limitasyon, dahil po sa ating limitasyon ng ating pong makalaman na pagkatao. So, we humans have a sinful nature. Meron po tayong makasalanan na likas. So, the law of Moses, ang kautusan po ni Moses, has no power. Wala po itong kapangyarihan para palayain tayo mula sa ating makasalanan na likas. Wala po itong kapangyarihan. Ang bagong kasunduan naman, the New Covenant is the Lord Jesus Christ. Ang bagong kasunduan, para tayong maging matuwid, ay ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. So the New Covenant, it is written in our hearts. Kaya sabi ng ating Panginoon ni Isaiah, I will write my law in their hearts. Are you still there? Kaya ang bagong kasunduan ay mismo ang ating Panginoong Kristo. The Lord Jesus comes to an individual. Siya po ilalapit sa bawat isa sa atin, sa bawat individual, mga binata, mga dalaga, matanda, o sino man tayo, at kanya sasabihin, here, nandito ako, let me take your life. Ito po sinasabi niya hanggang ngayon sa atin. Nandito ko, kukunin ko ang iyong buhay. I am ready to accept full responsibility for you. Sabi niya, handa kong tanggapin ang buong responsibilidad para sa iyo. I have the authority, nasa akin ang kapangyarihan, dahil base niya sa aking kamatayan sa krus to forgive all of your past sins. Nasa akin ang kapangyarihan na patawarin ka sa lahat ng iyong nakaraan na mga kasalanan. In addition, sabi ng ating Panginoon sa atin, I am willing to take the responsibility for all that you are and all that you do from this point forward. Ito sinasabi ng Panginoon sa iyo. Kusa akong nais kunin ang responsibilidad sa lahat. Okay, sa lahat. Kung sino ka. At anong yung, and all that you do at lahat ng yung gagawin ngayon. Araw na ito at sa mga sumusunod. Ito ang inaalok sa iyo ng Panginoon, kaibigan. Kasi sabi niya, since my Father has made me your judge, sinasabi ng Panginoon nito sa atin, magbuhat nung ako'y ginawa ng Ama na gawin akong iyong hukom, you do not have to concern yourself with any other standard of righteousness. Ito sinasabi ng Panginoon sa atin, huwag na kayong mag-alala sa anumang ibang pamantayan ng katuwiran. Maging tao o espiritu ang pwede magpatong ng anumang laban sa iyo. Mula ngayon, sabi ng ating Panginoon, ikaw ang aking responsibilidad. Tanging ako lamang ang iyong hukom. I alone am your judge. Ang kasalukuyan na evangelical na katuruan, sila po ay tumutukoy o tumutuloy o maabot hanggang sa puntong ito. Hanggang sa puntong ito po sila po ay nakakabot. Pagkatapos, as we view it, okay, kadalasan po sila po ay umihiwalay mula sa bagong kasunduan. Kanila pong pinanatili na si Kristo. Kanya kinukuha ang lahat ng responsibilidad para sa ating kasalanan, maging sa nakaraan, kasalukuyan at tinaharap. At pagkatapos, iiwan tayo na naghihintay para mamatay at pumunta sa langit para manirahan sa ating mga mansion na walang hanggan. Ito po ang mga kaisipan ng mga evangeliko. Hindi ba? Ito. In actuality, alam po ninyo, magpapatuloy na sasabihin ng Panginoon sa atin, ang mga katagang ito sa inyo, sa akin. Now that you are my responsibility, na magtanggapin mo si Kristo, ibinigay mo sa Kanya, pinagkatiwala mo na siya yung maging hukom mo. Now, sabi niya, that you are my responsibility. Ikaw na ang aking responsibilidad. Alam niyo po, nung sabi lang responsibilidad ako ng Panginoon, nasa kamay ako ng Panginoon,
Lumulundag na po ang aking puso eh. Amen? Hallelujah. Now that you are my responsibility, I want. Yan po ang kasunduan. Kapag mayroong kasunduan, two-way yan. Ikaw gawin mo ang kasunduan mo, ang bahagi mo, kanya naman gagawin ang kanyang bahagi. Ngayon, sinabi niya, ang nais niya, ikaw naman ngayon, ang kanyang hinihingi na gawin mo ang kanyang bahagi. Sabi niya, responsibilidad kita. Ngayon, ito naman ang responsibilidad mo. I want you to live in me. With me and for me. Nais ko na ikaw mamuhay sa loob ko. Mamuhay na kasama ko. Mamuhay na para sa akin. Hindi para sa iyong sarili, hindi para kanino man, kundi para sa akin. I want you, sabi ng Panginoon, to seek my face with all of your heart, all of your soul, all of your mind, and all of your strength. Nais ko na yung hanapin ng aking mukha na yung buong puso. Buong puso. Hindi kalaate. Buong puso. Buong kaluluwa. Buong pag-iisip. At buong kalakasan. I want you to eat my flesh and drink my blood. Ito sigaw ng Panginoon sa atin hanggang ngayon. Nais ko na yung kainin ng aking laman at inumin ng aking dugo. Bakit po? Sapat itong kanyang buhay. Para tayo po ay makasama sa unang pagbangon sa mula sa mga patay, kailangan araw-araw kinakain natin kanyang laman at dugo. Ang ibig sabihin, His substance will be our substance. His life will be our life. Amen? Kung walang dugo at laman ng tao, hindi siya tao. He's nothing. Kaya sinasabi niya, kainin ninyo ako, ang laman ko at ang dugo ko. Ito ang kanyang kailangan para kayo ay mabuhay. Hindi literal na dugo, hindi literal na laman. Ang kanyang mga salita, ang kanyang kaparaanan. Principles upon principle, line upon line, circumstance upon circumstances. We are being molded. We are being changed from the image of Christ. Amen? Kaya I want you, sabi niya, to eat my flesh and drink my blood. I want you to be married to me. May kasal kayo sa akin, hindi kanino man. Hindi sa inyong accomplishment, hindi sa inyong mga natatanggap ngayon. Minsan po minsan po ito mong danger, minsan. Kapag minsan we have carried our cross along, ating po napasan ng ating krus na napakatagal, pagkatapos tayo biglang pagpapalay ng Panginoon, ang mangyayari, ito nga kinapansin, maniglotam, daragulta buntok, bala mo ita mo na ang paborito ng Diyos. That's a danger. Pero alam niyo po, aking naranasan, ang ilang bagay minsan, lagi po sinasabi sa inyo, bago ko minsan na ibigay ng Panginoon isang bagay, pinaghihirapan ko. At kapag ito'y dumating, alam niyo po, hindi ko mabili ng pera anumang bagay kapag ito'y nasa aking harapan na, this is the fruit of your faithfulness, Lord. At lalo akong magpapakumbaba sa kanyang harapan. So, I want you to be married to me. Hindi sa mga bagay nito. You no longer belong to yourself. Sana kumakuha ninyo ito. You no longer belong to yourself. You belong to me. Hindi mo na pag-aari yung sarili. Pag-aari na kita, and I require total obedience to my will. At ang aking hinihingi na buong pagsunod sa aking kalooban. I am not interested. Ang Panginoon nagsasalita ngayon sa atin. Kaya puro magsalita, katagalan na sinasabi sa Kanya. Ito naman ang Kanyang puso. Sabi niya, I am not interested in part of your heart. Hindi ako interesado sa bahagi, isang bahagi ng iyong puso, o ilang bahagi ng iyong puso. I demand all of your heart. Inihingi ko ang lahat ng iyong puso. If you will not give me all of your heart and your life, then I will not abide in you and with you. Kung hindi mo bibigay ang iyong buong puso at buong buhay, at sasabihin ng Panginoon,
hindi ako mananatili at mananaan sa iyo at kasama mo. Sapagkat I am God. Ako'y Diyos. I will share your love with no other. Hindi ko ibabahagi ang iyong pag-ibig kanino man. Napakatapat ng Panginoon. Amen? I will not share your love with no other. I will be first in your heart, or I will not remain in your heart. Kailangan kong maging una sa iyong puso. Kung hindi ako mananatili sa iyong puso. As long as you truly desire that I be your Lord, then I will remain with you. Kung hanggang tayo po ay nagnanastunay na ako ang maging iyong Panginoon, sabi ng ating Panginoon, ako'y mananatili sa iyo. But I will cast down. Listen, ito ang ginagawa ngayon ng Panginoon sa atin. Kapag ito natin ginawa, Panginoon, ikaw magiging Panginoon sa aking puso at buhay. Then kayo sasabihin, but I will. Ito po masakit. Ito, nasaktan tayo kapag ito ginagawa. This is not easy. This is very painful when God deals with our idols. Okay? Kapag ang Diyos ay inihipo na yung mga masans ng ating mga mata. Every moment, ang Panginoon po hindi siya nagpapabaya. He knows how to corner us. Alam niyo kung paano kayo susulok, and then you just look above. I have been there. Bawat sulok ng aking mga puso, kino-corner ako ng Panginoon. Kaya sabi niya, kapag ito ginawa ko, I will cast down every other throne which I find in your personality. Aking ibabagsak ang lahat ng mga trono, ibang mga trono na aking masusupungan sa inyong mga personalidad. Ang tanong, ito ba'y nagaganap sa inyong mga buhay? Ibinabagsak pa ito ng Panginoon. So, sabi niya, you shall have no other gods before me. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. So, we are dead to the law of Moses. Tayo pinamatay sa mga kautusan ni Moses in order, what? Para may kasal tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Our marriage to the Lord Jesus always brings forth His image in us. Kaya ito pong nais niya. Ang ating pong pakikipagsandibdib sa ating Panginoon, lagi malilika tayo sa Kanyang wangis sa loob natin. So Jesus did not come, listen, Jesus did not come to forgive the guilt of the sin of the world. Si Jesus Cristo ay hindi dumating sa sanglibutan ito para patawarin ang kasalanan ng sanglibutan. Bakit po ganon? Ito ang ating nakagisnan. The Lord Jesus came. Ang ating pong Jesus Cristo, siya po'y dumating in order para to remove the sin of the world. Amen? Para alisin ang kasalanan ng sanglibutan. Kaya sabi ni Juan Bautista, this is the Lamb of God who takes away the sins of the world. So, Jesus Christ destroys the works of the devil. 1 John 3:8. Kanyang winawasak ang gawa ng diablo. So, the Lord Jesus forgives us in order that He may save us. Okay, He may save us. So, ang ating Panginoon, pinapatawad tayo. Bakit? Para tayo ay Kanyang iligtas. Hindi ba pareho yun? Hindi. Meron pong a great gulf between forgiveness and deliverance. Nandiyan ba kayo? So, the Lord Jesus forgives us in order that He may save us. To be saved. Kasi po kung minsan, unanimous sa atin, akala natin isa ito. Ang maligtas sa atin po is to be delivered from sin. Ito pong kaligtasan. Ang maligtas ay tayo po ay mapalaya mula sa kasalanan. Hindi po yung maliwanag. So, salvation is deliverance. Ang kaligtasan po ay paglaya. Paglaya. Not only or primarily forgiveness. Ang kaligtasan, hindi lang po una sa lahat na kapatawaran, but deliverance. Paglaya. Okay? Sana po yung maliwanag sa atin yun. So when we come to the Lord Jesus, kapag tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Jesucristo and give ourselves to Him, binigay natin ating sarili sa Kanya, tayo po ay Kanyang patatawarin. Okay? Christ forgives our sins with the intention. Okay, pinatawad tayo, lumapit tayo sa Kanya. Sa intention
of delivering us. Pinapalaya tayo from our sins. Amen? Pinatawag tayo sa intention na palayain tayo sa ating mga kasalanan na umaalipin sa atin. Yan po nga tinapag-usapan natin yan, di ba? Ano ang kaligtasan? Salvation is not transferring from one place to another place, from earth to heaven or hell to heaven. That is not salvation, di ba? Salvation is what? Is what? Is moving from the image of Satan to the image of God, from the power of Satan to the power of God, hindi ba? That is salvation. So kapag tayo nalikan ng Diyos sa mga bagay nito, sa kanyang wangis, nakipag-isa sa kanya, automatic na bunga na lamang ang kalangitan. Okay? Maliwanag ba yun? So, pinatawag tayo ng Panginoon sa intention niya na palayain tayo sa mga umaalipin. Anong umaalipin sa inyo? Sa akin. Katangin kayong nakakalam. Ano ang mga umaalipin sa atin? So, the kingdom of God comes to us as Christ enter into us. Listen, ang kaharian po ng Diyos ay dumating sa atin kapag si Kristo ay nagpasok sa atin. Kapag si Kristo nagpasok sa atin, ang demonyo ay tinatapon palabas sa atin sapagkat hindi pwede manatili ang panahon ito, ang kadiliman at ang kaliwanagan. So we have entered fully into the kingdom of God. Tayo po ay nagpasok ng buong buo sa kaharian ng Diyos kapag si Satanas ay wala na siyang masumpungan sa atin o sa loob natin. Okay? He cannot find himself in us. Tayo nagpasok na sa buong kaharian ng Diyos kapag si Satanas ay wala na siyang masumpungan ang kanyang sarili sa atin. Amen? Wala na siyang hawak, wala na yung pader na miglamat siya. Minsan po, baliw rin, ang Diyos ay nagtayo ng pader para hindi makapasok ang kasalanan. Pero minsan tayo ay pumipilit na lumabas at lundagan ng pader. Minsan po napakatas ng pader na yan. Hindi tayo makalundag, ginagawa natin, binubutasan natin. Hanggang maglamat siya. Kapag miglamat siya, yun na ang pinapasukan niya. Okay? Doon siya nakakapasok. Nakikita niya kanyang sarili doon. Sapagat hindi siya makasama sa anumang liwanag eh. Kaya ang kanyang pinipilit at kanyang sinasamaan ay yung kanyang kaisip, yung kanyang kaplano, yung kanyang ka-vibes. Okay? Kung mahilig ka sa rock music, puro rock music ang kasama mo. Ang rock music, behind that, is inspired by Satan. May backward masking ang rock music, alam natin. Sinasabi yung backward masking, yung Trip to Heaven, isang sikat na awit, Stairway to Heaven, backward mo yan, i-play mong plaka, ang sasabihin niya, worship Satan, worship Satan. So, ano pa kaya? Alam niyo, music ngayon mahalaga, sa kahit ng mga Kristiyano, they are enjoying a secular song instead of sacred songs. And they are putting danger to their families, inviting demons in their house and personalities. Nandiyan po kayo? So, saan kaya ako? Ba't napunta ako doon? Malapit na lang po. Naligaw po ako, pasensya na kayo. So, the kingdom of God, when Satan comes, find nothing of himself in us, and everything that is in us, okay, has been born of Christ. Ayon. Ang lahat na sa atin ay naisilang kay Kristo, and is in union with Christ. Ang ibig sabihin, kapag tayo nakapag-isa kay Kristo, kapag ito nasumpungan niya sa atin, ang mangyayari, we have entered fully in the kingdom of God. The moment the Lord Jesus receives us into Himself, so as pang ating Panginoong Kristo, tinanggap tayo sa kanyang sarili, sa ating pong unang pagtanggap sa Kanya ng ating kaligtasan, He gives us of His own Spirit. Kanya pong ipagkakalob ang kanyang sariling Espiritu. It begins to feed us upon His flesh and His blood. Sa unang ating pong pagpasok sa Kanya, pagtanggap sa Kanya, ito pong Kanya gagawin. Bahagi ng Kanyang Espiritu, pakakainin tayo ng Kanyang laman, at painom ng Kanyang dugo. He knows our sinful state. Alam po niya ang ating makasalanan na kalagayan. Aayan ni Kristo, ang Kanya pong sariling buhay, ay may silang sa loob natin. And then, listen, Kanya pong ipagkakaloob ang iba't ibang kaloob ng Espiritu.
at mga ministeryo so that ang kanya pong karunungan at ang kanyang virtue o kabutihan can be imparted to us. Kaya mahalaga mga kaibigan, we have to gather together. Sabagat po, hindi lang ito na tumanggap kay Kristo, kailangan ang mga ministries ngayon na ginagalawan natin, iba't ibang ministries, ang mga kaloob ng bawat isa sa inyong mga talent, we contribute that para ang mga bawat isa sa atin ay lumago sa kanyang katuwiran, lumago sa kanyang kabanalan, at ito'y kanyang ini-impart sa atin. Alam niyo po, if you care enough, kung meron kayo talagang pakialam sa inyong spiritual na buhay, if you care enough about eternity, if you care enough for the Lord Jesus Christ, if you care enough for your family, this is the top priority of your life. Amen? Ito magiging prioridad nyo higit sa anong bagay sa inyong buong buhay. Higit pa sa pagkain, higit pa sa damit, higit pa sa karangyaan. Ito po yung nakikita ko ngayon sa aking pamilya. I'm doing all I can. Praying before God. Lifting my children. My families. Satan is entering very subtle inside the family. Even in the life of pastors and workers. So number one target niya ang mga workers and pastors. If he get the pastors and the workers, susunod na mga members. Kaya ingat mga kaibigan, ingat! Kaya He provides various gifts and ministries. Alam niyo po, if you care enough, you will be hungry. Maging gutom kayo sa katuwiran, sa paggawa, sa gawain ng Panginoon. Hindi ko na kailangan na, oy, lumabas kayo! Oy, ganito! Maging masigasi kayo! Hindi ko sasabihin niyo na kayo mismo eh. Gagawin ninyo eh. Ako po minsan natatakot na para bagang mga ginagawa natin dito ay, okay, mag-a-attend ako, magandang worship. Pagkatapos ng worship, ay, pastor, isang oras na naman, mga ngaral yan. Para bang burden sa iyong salita. Wala ka nang pakialam minsan eh. Parang may bata ka na. Bata ka na eh. Okay, mag-attend ka, okay, matekong yun. Daramdaman mo, may familiar ka, pero wala nang bunga, wala nang bearing, kikang biye. Ako po'y nalulungkot kapag ganito nangyayari. Nawa ating makita bilang iglesia, ating maabot ang pinaabot ng Diyos bilang kapulungan. Because it is difficult for us to see the Lord or to hear His voice, He has provided the New Testament writings as a guide for us. Minsan po mahirap para sa atin na ating makita ang Panginoon at madinig ang Kanyang tinig, kaya ang Kanyang ginawa, ibinigay niya mga bagong tipan na kasulatan para ito'y magbigay ng patnubay sa atin. Ang bagong tipan ng mga kasulatan are not the new covenant. Listen. Ito pang kasulatan nito ng bagong tipan, ito black and white na kasulat sa papel, hindi po ito ang bagong kasunduan. Ang bagong kasunduan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang bagong kasunduan. The new covenant writings, ang bagong testament na ito na kasulatan, ay nagsisilbi lamang para tayo patnubayan, para mag-control laban sa ating mga behavior, mga asal, hanggang sa araw when the Lord has arisen in our heart to such an extent that we can observe Him and hear Him. For it is Jesus Christ Himself who is our Lord. Si Jesucristo na ngayon ang ating kautusan. Namatay tayo sa kautusan ni Moses, ngayon naman naikasal tayo kay Kristo, at si Kristo na ang ating kautusan. Imagine? Mas maigpit ang kautusan ni Kristo, but they are not maigpit nga, pero they bring life, joy, and peace. Amen? Jesus Christ Himself becomes our Lord.
Christ is the law of God made altogether glorious and wonderful. Ito po sinasabi ng Isaiah chapter 42 verse 21. But there are numerous traps and pitfalls along the way of coming to know Jesus Christ. Kaya mga kaibigan, ito po naranasan ng ilan sa atin. I will conclude in this. Listen, please. Ako yung magtatapos na. Ito po naranasan ng marami sa inyo. At sa ako. But there are numerous traps. Napakarami pong mga patibong at mga hukay abang ating pong sadaan, abang ating pong tayo patungo sa daan na ating makilala ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating kautusan. Ang mga bagong sulat po sa bagong tipan ay nagsisilbi na our infallible guide na what's infallible? Hindi nagbabagong patnubay, okay? Walang kapintasan na patnubay at kautusan hanggang sa araw ng Panginoon. Those within us and the day star, Jesus Christ, ay tumaglaw sa ating mga buhay. Hanggang po ay mananag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala sa umagay maglagos sa inyong mga puso, which is Jesus Christ. Arises within us and guide us from the throne of our personality. Ito po sinasabi sa 2 Peter chapter 1 verse 19. So mga kaibigan, si Kristo ba ang inyong nagiging kautusan? Kayo ba'y naikakasal sa Kanya o hindi? Ang sentro ng bagong kasunduan ay may kasal sa ating Panginoong Jesucristo. Sana po huwag tayong mabilang sa mga grupo ng mga singles na ito. Okay? Spiritual na binata at mga dalaga. At tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Thank God, we love you, Lord. Salamat po, Panginoon, na meron kang ginagawa sa aming mga buhay. Panginoon, alam mo ang aming kalagayan sa iyong harapan. Alam mo kung meron kami mga sinasamba mga Diyos-Diyosan sa aming mga puso. Kamag-anak, kaibigan, asawa, hanap buhay, katanyagan, pera. Mas marami kaming pera ngayon, kaya Panginoon, ito minsan na nagiging nangyayari, sinasamba ng aming mga puso, tinitignan na mababa ang aming mga kapwa. Sana po iwaksi mo ang spirito ito sa aming mga puso. Tulungan niyo kami, Panginoon, ang mga bagay na ipinararanas mo at binibigay sa amin ay lalo kaming lumapit sa iyo, magpakumbaba. Hindi para magmalaki at magkaroon ng kapalaluhan sa aming mga buhay. Subalit marami sa aming Panginoon nandito, nag-iikos. Marami sa aming Panginoon nakukulang sa maraming mga bagay sa buhay. Pero hindi ito magiging dahilan, Panginoon, para ikaw ay talikuran. Para mawala ng pag-asa, maghina ng loob, dahil sa kahirapan ng buhay. Nakukulang kami, Panginoon. Marami po. Gayunpaman. Ikaw, Panginoon, ang lahat-lahat para sa amin. Gawin mong tunay ito sa aming mga puso at buhay. Wala kaming ibang Diyos malibang ikaw, sapagat ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang kumuha ng responsibilidad ngayon sa aming mga buhay. Kinukuha mo at sinasabi mo ngayon sa amin, you're taking the responsibility, the full responsibility. Lord, this is a great promise. Sino kami, Panginoon, ang taong makasalanan ito? Nagawin mong responsibilidad. Maging pananagutan mo. Nasa iyong lahat. Kabanalan, katuwiran. Nilikha mo sa pamagitan ng salita ang sanglibutan. Ang kalangitan. Kayamanan ng sanglibutan. Lahat ng pwedeng mitiin ng tao ay nasa iyo. Bakit ituon mo ang inyong pansin sa amin?
Lord, ano pong laking pasasalamat, utang na loob sa iyo na bigyan mo kami ng kasing laki nito. So Lord, here we are. We offer ourselves. We give to you our lives, our hearts. We will not keep nothing for ourselves. Subalit, Panginoon, lahat ng ito ay para sa iyo. Forgive us if we have behaved selfishly. Kami, Panginoon, naging makasarili sa nakaraan. Ang aming lang inaasikaso ngayon ng aming sarili, ng aming sambahiyan. Hindi na kami naging conscious, Panginoon, at nakalimutan namin ang iyong layunin. Ikaw, ang iyong panukala. Ang mga taong minamahal mo din. Forgive us. We want to be married to you. We want to be married to you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Talk to the Lord, please. Makipag-ugnayan po kayo sa Kanya. Siya po nandito sa ating kalagitnaan. Walang pagsala. I can sense Him. I can feel Him. He's talking to us. Lahat ng ating ipinahayag, it came from His heart. Iyon ang Kanyang pinapahayag ngayon sa atin. Ano pong itutugon natin sa Kanya? Anong ating itutugon sa Kanya? Sabihin natin sa Kanya ngayon. Sabihin natin sa Kanya, please. Mga binata, mga dalaga, mga magulang. Anong ating sasabihin sa Kanya ngayon na Kanyang inaalok ang mga bagay nito at ginagawa sa ating mga buhay? Tayo ba'y patuloy na magbabaliwala mga bagay na Kanya ginagawa sa atin? Hindi natin papansinin. Sana alisin natin mga kalyo ng ating mga puso. Naging matigas sa kasalanan, sa kapabayan, sa kaniningan ng sanglibutan, ng minimiti, nagkaroon ng kalyo ang ating mga puso. Makapal na hindi na makabot ang Panginoon sa iyo. Niluha, hindi na tumutulo sa iyong mga mata. Kapag siya'y kumikilos sa iyo, hindi mo na maitaas ang iyong kamay dahil mabigat. Dahil sa isip mo, wala ng pag-asa. Sa isip mo na hindi ka natatanggapin. Mabigat ang iyong kamay. Hindi mo maitaas na sa buong taas sa pagsamba sa Kanya. Hindi mo na maibukas ang bibig. Nawala mo na yung unang pag-ibig sa Kanya. Nawala mo. Dahil sa mga bagay nito na pinilit na puputin, patayin ang buhay na nasa iyo. Lord, Lord, we need, Lord, revival in our hearts. We pray for the latter rain revival, Lord. We pray for the latter rain revival, Lord. We pray for the latter rain revival. You have said, Lord, as ye rain in the time of the latter rain. Sinabi mo, Panginoon, kami po'y humingi ng ulan sa panahon ng huling tagulan. We are in the latter rain, Lord. We need your rain now. The latter rain anointing that will break heavy yoke, Lord. In the name of Jesus. Ayaw namin, Panginoon, nagpupunwari. Tulungan mo kami alisin ang aming mga maskara. Help us, Lord, to see ourselves as you see us. Do it, Lord. Pour out your rain. Pour out your rain in every heart today, this morning. Hallelujah. Hallelujah. Raise those hands. Open your mouth. He is cleansing you. Pinapatawad ka, kaibigan. Ano man yung ginagawa, your past sin is over. If ito'y pinapahayag mo, He wants to bring back your joy of salvation.
He wants to restore you. Nais kanyang ibalik sa dati kalagay at higit pa. Mga binata, mga kabataan, now is your time. Open your heart to Him wholly. Surrender to Him. Open your mouth and wide and worship Him. Raise those hands. Kalimutan yung nakaraan. They are all history. Sa harapan ng Diyos, if you have asked forgiveness, worship Him. Restore your children, Lord. Restore your children. Hallelujah. We worship You. I love You, Lord. Salamat sa iyong ginagawa ngayon. Move, Lord. Basagin mo mabigat na pamatok na yan sa mga balikat. Basagin mo, Panginoon, sa pangalan ni Kristo, naming tagapagligtas. Basagin mo ngayon din, Panginoon. Basagin mo, Panginoon. Basagin mo mabigat na pamatok na ito ng kasalanan, mga umaalipis sa amin, Panginoon. Basagin mo ngayon din, Panginoon, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Let's all stand, please, and worship Him. Pastor Ariel, come, please.